Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 328 hanggang 33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos sabay na umalis sina Alvin at Luther sa Megrez Hall, sinundan nila ang naunang ruta para bumalik. Alvin, ikaw. Habang nasa daan, bahagyang nag-alinlangan si Luther, may gusto siyang sabihin ngunit tila may pag-aalinlangan. Elder Luther, nailigtas mo ang aking buhay minsan, at binigyan mo ako ng biyaya ng muling pagsilang. Kung mayroon kang sasabihin pagkatapos ay magsalita ng diretso. Bahagyang ngumiti si Alvin, ang kanyang ngiti ay parang simoy ng tagsibol na humahaplo sa mukha ng isa. Tumango si Luther saka nagpatuloy sa pagsasabi. Bagaman hindi ko alam kung anong mga pamamaraan ang iyong pinag-asalan upang talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mas mahinang lakas, at pinatay si Gomer at natalo pa ang anak ng alaga ng Pickmaster, si Quentin. Gayunpaman, tulad ng kasabihan, ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang sariling kapahamakan sa pamamagitan ng pagdudulot ng kasakiman sa iba. Ngayon, naipakita mo na ang isang nakakatakot na kakayahan ng guro, bago ang Pick. Natatakot ang Pickmaster na pag nasaan ang kakayahan na taglay ko, tama ba? Nagpatuloy si Alvin sa gustong sabihin ni Luther, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay namutla sa hindi maipaliwanag ng ngiti. Tumango si Luther na may seryosong ekspresyon. Salamat sa iyong pag-aalala, Elder Luther. Ngunit, wala akong ibang pagpipilian noon at iyon lang ang magagawa ko. Nanliit ang mga mata ni Alvin sa isang linya habang bahagyang ngumiti. Sa katunayan, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya gagamitin ang Quake Energy, imposibleng maging katapat niya si Quentin. Kapag natalo siya sa kamay ni Quentin, ayon sa kasunduan nila ni Darius, dapat siyang maging personal na disipulo ni Darius. Para sa kapakanan ng pagpapaalis ni Darius sa kaisipang ito, natural na kailangan niyang gawin ang lahat at talunin si Quentin. Doon lamang siya makakaahon sa mahirap na kalagayan. Hindi ko talaga maintindihan, bakit hindi mo sinunod ang hiling ng Pickmaster. Kung ikaw ay naging disipulo ng Pickmaster, kung gayon ay makukuha mo ang kanyang proteksyon sa isang tiyak na lawak. Kahit papaano, si Leon ay matatakot dahil dito at hindi kikilos ng padalos-dalos. Umiling si Luther dahil talagang hindi niya naiintindihan ang desisyon ni Alvin. Sa ganang kanya, kung kunin ni Alvin si Darius bilang kanyang Panginoon, makukuha ni Alvin ang lahat ngunit walang mawawala. Napangiti lamang si Alvin nang marinig niya si Luther, ngunit hindi na nagsalita pa. May sarili siyang paraan ng pag-iisip. Bukod dito, hindi pa banggitin na namanan niya ang mga panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor, at wala siyang dahilan para kilalanin ang isang taong mas mahina kaysa sa Rebirth Martial Emperor bilang kanyang Panginoon. Ang dahilan lang kung bakit gusto siyang kunin ni Darius bilang isang disipulo ay isang bagay na makikita ng sinumang may matalas na tingin. Si Darius ay hindi taos-pusong gustong kunin siya bilang isang personal na disipulo. At sa halip ay gusto niyang gamitin si Alvin para bigyang kasiyahan ang sarili niyang walang kabuluhan. Naniniwala si Alvin na hanggat payag siya, kahit na ang sect leader ng Seven Star Sword Sect ay malamang nalalaban para kunin siya bilang isang personal na disipulo. Ang likas na talentong ipinahayag niya ay nalampasan na sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom, wala pang pag-iral na nagkaroon ng kultibasyon na katulad niya sa kanyang edad. Ikaw kasi. Biglang umalangaw-ngaw ang isang paputok na boses na parang kulog malapit kay Alvin, na naging dahilan para magising siya mula sa isang panaginip. Tumingin si Alvin at nakita niya na may isang tao na sumusunod sa kalsada upang maglakad ngayon sa Duby Peak. Ito ay isang binata na nakasuot ng kasuotan ng disipulo sa loob ng korte ng Seven Star Sword Sect, at nasa edad 25 o 26. Sa isang sulyap lang, naramdaman ni Alvin na medyo pamilyar ang taong ito. Ang disipulong ito sa loob ng korte ay may mga mata na tila nagliliyab habang nakatingin kay Alvin, dahil wala siyang ibang hinangad kundi direktang singilin si Alvin at labanan si Alvin hanggang sa kamatayan. Fan Jian. Malinaw na kinilala ni Luther na nasa tabi ni Alvin ang disipulong ito sa loob ng korte.
Samantala, napansin ng disipulong ito sa loob ng court si Luther at huminga ng malalim, pagkatapos ay bahagyang magalang na tumango kay Luther. Si Elder Luther. Ano? Kilala mo si Alvin? Tumingin si Luther kay Fanjian at bahagyang nagulat habang nagtanong. Kanina, malinaw niyang nakita ang tingin ni Fanjian na tumingin kay Alvin, isang titig na puno ng puot at galit. Hindi niya maiwasang ma-curious. Ayon sa kanyang kaalaman, si Fanjian ay umalis sa 7-Star Sword Sect kalahating taon na ang nakakaraan upang pumunta sa malayo. At sa pagtingin sa hitsura ni Fanjian na pagod mula sa isang paglalakbay, si Fanjian ay halatang kababalik lang. Samantalang si Alvin ay pumasok sa 7-Star Sword Sect kalahating taon na ang nakakaraan at mula sa isang maliit na kaharian na nasa ilalim ng Azure Forest Imperial Kingdom. Logically speaking, imposibleng makilala ni Fanjian si Alvin. Higit pa riyan. Tumingin si Fanjian kay Alvin, ang kanyang tingin ay naglabas ng matinding liwanag at ang kanyang mukha ay nagpahayag ng hinanakit. Kilala kita. Sumimangot si Alvin at bahagyang hindi nakapagsalita, may mali sa ulo nitong disipulo sa loob ng court, tama ba? Bagamat naramdaman niyang pamilyar ang alagad sa loob ng korte. Ngunit naalala niya na sa loob ng 6 na buwang pagdating niya sa 7-Star Sword Sect, tila hindi pa siya nakipag-ugnayan sa sinumang disipulo sa loob ng korte. Mukhang nakalimutan mo na talaga. Saka ipapaalala ko sa iyo ng maayos. Half a year ago, Black Bamboo City, Restaurant. Si Fanjian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hiniling ng lalaking ito sa kanyang tagasunod na paalisin siya sa restaurant, na naging sanhi ng pagkawala ng buong mukha niya. Ngayon, talagang nakalimutan na siya ng lalaking ito. Ang orihinal na akala ni Fanjian ay ibinalik niya sa kanyang isipan ang pangyayaring iyon. At hanggang sa muli niyang nakilala ang taong iyon ay napagtanto niya na hindi pa rin nagwawakas ang sama ng loob sa kanyang puso. Kalahating taon na ang nakalipas. Black Bamboo City, Restaurant. Hindi nagtagal, kumislap ang mga mata ni Alvin, at naalala niya ito. Ikaw ang disipulong iyon sa loob ng korte na kasama ni Ben at Winston, at gustong pilitin na bilhin ang sanggol na daga na nasa akin. Mukhang naalala mo na rin sa wakas. Ngumisi si Fanjian nang makita niyang nakilala siya ni Alvin. Ngunit bahagya siyang naguguluhan sa kanyang puso. Ang binatang ito ay naging isang alagad sa labas ng korte ngayon, mukhang hindi mali ang mga hula niya, Ben, at Winston noong panahong iyon. Ang binatang ito ay lumitaw sa Black Bamboo City noong araw na iyon, at tulad ng inaasahan ay nagnanais na pumasok sa 7-Star Sword Sect. At saka, mukhang kilala ng binatang ito sina Ben at Winston. Hindi kaya tinuruan na siya ni Ben at Winston ng leksyon. Ben. Winston. Napaawang ang mga sulok ng kalapit na bibig ni Luther nang marinig niya si Alvin. Malabo niyang napagtanto ang isang bagay. Naalala pa niya na kalahating taon na ang nakalipas, hindi nagtagal matapos pumasok si Alvin sa 7-Star Sword Sect, nagkaroon ng alitan sa pagitan nina Alvin, Ben, at Winston. At umakyat pa sila sa arena ng buhay at kamatayan. Si Ben at Winston ay pinatay ni Alvin sa isang galaw sa ibabaw ng arena ng buhay at kamatayan ng Megrez Peak. At tiyak na pagkatapos ng labanang iyon na si Alvin ay naging isang sikat na tao sa loob ng Megrez Peak. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ito dahil kakapasok lang ni Alvin sa 7-Star Sword Sect. Sa lohikal na pagsasalita, imposible para kay Alvin na magkaroon ng napakalaking salungatan kina Ben at Winston na talagang hanggang sa kailangan nilang umakyat sa arena ng buhay at kamatayan. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, tila may naintindihan siya. Kaya pala ang Ben at Winston ay talagang gustong bumili ng isang bagay ni Alvin. Marahil ito ay tiyak na dahil dito na sila ay dumating sa hindi pagkakasundo. Noong oras na iyon, nakipag-away si Fanjian kay Alvin kasama sina Ben at Winston. Ang puso ni Luther ay bumigat ng may masamang premonition na lumitaw sa kanyang puso. Oo, naalala ko na ngayon. Walang pakialam na tumango si Alvin, tumingin siya kay Fanjian na may kalmadong tingin at walang pakialam na ekspresyon. Isang bahagyang galit ang lumitaw sa mukha ni Fanjian nang makita niya si Alvin na tila walang pakialam, at sinabi sa mahinang boses. Tinatawag kang Alvin, tama ba?
Dahil alam mo na ang dalawang alagad sa labas ng korte na nasa tabi ko noong araw na iyon ay sina Ben at Winston, sa palagay ko ay tinuruan ka na nila ng leksyon noon. Pero, dalawang independenteng bagay yan, tinuturuan ka nila ng leksyon ay ang pagganti nila sa iyo. Pero hindi mo pa rin nababayaran ang utang mo sa akin, Fanjian. Tumingin si Fanjian kay Alvin, at ang kanyang tingin ay unti-unting naging malamig. Oo, tinuruan nga ako ng leksyon nila. Si Alvin ay tumango ng buong seryoso, at matalim na sumulyap kay Fanjian, habang palihim niyang sinabi. Pero for the sake of teaching me a lesson, binawian din sila ng buhay. Very good. Ang mukha ni Fanjian ay nagpakita ng malungkot na ngiti. Sa araw na iyon sa Black Bamboo City, mayroon kang isang nascent soul stage na martial artist sa iyong tabi upang protektahan ka. Ngunit ngayon, ikaw ay nasa 7-star sword sect. Walang makakapagprotekta sa iyo. So ano? Nagsimulang tumawa si Alvin, tumawa ng napakatalino. Ngayon, napagtanto niya na ang Fanjian na ito ay malamang na bumalik lamang sa 7-star sword sect. Naalala niya na si Ben o Winston ay nagsabi na si Fanjian ay tila umalis sa 7-star sword sect at lumayo. Ngayon ay tila kababalik lang ni Fanjian. So ano? Lumubog ang mukha ni Fanjian nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Alvin, at ang malamig na ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Alvin, ginawa mo akong nawala ng mukha sa publiko noong araw na iyon. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Gumapang ka mula sa ilalim ng aking pandiya, at ang usapin sa pagitan nating dalawa ay mapapawi. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay ganap na natigil nang marinig niya si Fanjian. Pandiya. Kaagad, ang nagngangalit na apoy ay lumundag sa kaloob-looban ng mga mata ni Alvin, na parang may kakayahang sunugin ang lahat. Si Alvin ay galit na galit. Akala talaga ng Fanjian na ito ay natatakot siya sa kanya. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Luther, at tumingin siya kay Fanjian habang sumisigaw siya. Fanjian, humingi ng tawad kay Alvin ngayon din. Naramdaman ni Luther ang galit ni Alvin. Nagulat si Fanjian sa biglang pagsigaw ni Luther, at napangiwi siya sa bahagyang sama ng loob. Kahit na siya ay mula sa Megrez Peak at may magandang relasyon kay Luther, ngunit ang pag-arte ni Luther ay walang alinlangan na humihiling sa kanya na mawala ng mukha sa publiko. Elder Luther. Lumubog ang mukha ni Fanjian at may gustong sabihin, ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang nanlamig ang kanyang mukha, at nakita sa kanyang mga mata ang mga bakas ng kawalang paniwala at takot. Dahil, sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Luther. Fanjian, kalahating taon na ang nakalipas nang si Alvin ay kakapasok lang sa 7-star sword sect, pinatay niya sina Ben at Winston sa life and death arena. Nang maglaon, pinatay niya ang isa pang 6th level origin core stage outer court disciple. Ilang araw na ang nakalipas, sa outer court martial competition, pinatay ni Alvin ang number 1 outer court na si Shi. Kanina lang, ang anak ng aking Megrez Peaks Masters Master, si Quentin, isang pag-iral sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage ay nawala sa kanyang mga kamay sa isang galaw lang. Kung ayaw mong magdala ng gulo sa iyong sarili, at mapunta sa kung paano napunta sina Ben at Winston, pagkatapos ay humingi ng tawad ngayon din. Ang boses ni Luther ay parang kulog, sumasabog kay Fanjian upang makaramdam siya ng matinding pagtataka. Ang Alvin na ito ay pumasok lamang sa 7-star sword sect sa loob ng kalahating taon at nakagawa na ng napakaraming nakakagulat na gawain. At saka, hindi katugma ni Senior Brother Quentin para sa kanya. Kalimutan sina Ben, Winston, at Gomer, sila ay mga alagad lamang sa labas ng korte at hindi niya sila isinasapuso. Ngunit si Quentin ay isang inner court na senior brother na kahit siya ay naramdaman ang kanyang sarili na mas mababa. Ngayon, kahit si Quentin ay natalo sa kamay ni Alvin, naiisip niya ang resulta ng pakikipagsagupaan niya kay Alvin. Kahit na ayaw niyang paniwalaan ito, ngunit malinaw sa puso ni Fanjian na imposibleng dayin siya ni Elder Luther. Medyo nanlamig ang tingin ni Alvin. Nang makita niyang tinawag ni Luther si Fanjian, ang lalamunan ni Fanjian ay parang sinakal ng kung sino at hindi na makapagsalita pa. Nahulaan na niya na tiyak na si Elder Luther ang nagpatingkad ng kanyang origin energy at nagbabala kay Fanjian. 329.
Alvin, pasensya na. Bahagyang nanginig ang mukha ni Fanjian at bahagyang na-distort. Sa huli na parang gumawa siya ng isang mahusay na resolusyon, nagngangalit siya at humingi ng tawad kay Alvin. Siya ay may isang mukha na puno ng ayaw na walang kahit katiting na katapatan. Ngayon, bilang paggalang kay Elder Luther, maaari kong hayaan ang nabuo nating hinaing na matuno na parang yelo. Ngunit, tama ang karaniwang kasabihan, mahirap mag-ipon ng natapong tubig. Tumingin si Alvin kay Fanjian, at ang kanyang tingin ay naging medyo malamig. May ilang mga salita na kapag binibigkas, dapat mong bayaran ang presyo para dito. Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, at nagbago ang mukha ni na Luther at Fanjian, gumalaw si Alvin. Whoosh! Ang grade 7 na spirit sword na lumitaw sa manipis na hangin sa kamay ni Alvin ay tila naging isang kidlat na sumipol habang kumikislap. Sa halos parehong sandali, si Fanjian ay nagpalabas ng matinis na sigaw, at ang pinky sa kanyang kanang kamay ay pinutol ni Alvin. Tumalsik ang sariwang dugo nang bumagsak ang putol na daliri sa lupa. Ito ang presyo na gusto ni Alvin na bayaran ni Fanjian. Huminga ng malalim si Fanjian at namula ang kanyang mukha, tumalon ang origin energy sa lugar kung saan naputol ang kanyang pinky para pansamantalang ihinto ang pagdurugo. Sakto nang bumaba ang tingin ni Fanjian sa naputol na daliri sa lupa at gustong kunin ito mamaya para makakuha ng alchemist na mag-uugnay nito para sa kanya. Whoosh! Parang napagtanto niya ang intensyon ni Fanjian, ang grade 7 spirit sword na nasa kamay ni Alvin ay nanginginig pagkatapos ay kumislap, pinitik ang naputol na daliri at winalis ito palabas ng Dubi Peak para bumaba sa napakalalim na kailaliman at mawala. Ngayon, kahit na tumakbo si Fanjian sa Dubi Peak at matagpuan ang kanyang naputol na daliri, imposibleng i-connecte ito pabalik. Alvin! Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga mata ni Fanjian sa isang pulang-pula na kulay habang nakatitig siya ng diretso kay Alvin. Sa sandaling ito, si Fanjian ay tila nagbagong anyo sa isang mabangis na hayop na bumuka ang dagwang bibig nito, na gustong lumunin si Alvin. Ang kanyang dibdib ay napuno ng hindi mapakali na apoy ng galit na lalabas anumang oras. Ang mga hinaing sa pagitan nating dalawa ay nakasulat ngayon. Hindi pinansin ni Alvin ang galit na si Fanjian habang nagsasalita siya sa mahinahong boses. Hindi na niya hinintay kung pumayag si Fanjian habang casual niyang inalis ang spirit sword sa kanyang kamay at nagsimulang maglakad pababa ng Dubi Peak. Samantala, ang ilan sa mga disipulo sa loob ng court na dumaan at nanood ay natulala habang pinapanood nilang umalis si Alvin. Sino ba naman itong alagad sa labas ng korte? Sa totoo lang matapang at makapangyarihan. Ang pagputol sa pinky ng isang disipulo sa loob ng court at pagwawalis nito sa napakalalim na kailaliman, ay lubos na hindi nagpapahintulot sa kanya ng pagkakataong i-connecte muli ang kanyang pinky. Fanjian, good luck. Malalim na sumulyap si Luther kay Fanjian na may mukha na puno ng galit, at umiling at bumaantong hininga. Ang kasabihang problemado ay dulot ng bibig ay tiyak na nagsasalita tungkol sa kasalukuyang Fanjian. Napagtanto niya na kahit na nakilala ni Alvin si Fanjian kanina, ang kanyang kalooban ay nananatiling stable at cable, at walang mga palatandaan ng galit. Sa madaling salita, sa oras na iyon, walang balak si Alvin na gumawa ng anuman kay Fanjian. Hanggang sa gusto ni Fanjian na gumapang si Alvin sa ilalim ng kanyang pondiya, naglabas ba si Alvin ng isang pagpatay na intensyon na napakakapal kaya nakaramdam pa siya ng takot. Alam niya na kung hindi dahil sa pagligtas niya sa buhay ni Alvin sa chain bridge ngayon, hinding-hindi madaling pakakawala ni Alvin si Fanjian para lang sa kanya. Sa Cloud Continent, iginagalang ang malalakas. Ang bawat martial artist na may puso ng isang dalubhasa ay magkakaroon ng sariling pagmamalaki. Si Alvin ay isang bihirang henyo na martial artist ng Azure Forest Imperial Kingdom, at ang pagmamataas ni Alvin ay walang alinlangan na nalampasan ang mga ordinaryong martial artist. Kung ang isang taong Year-Okon ang kanyang pride ay mabubuhay, maaari na itong ituring na swerte. Ang mga mata ni Fanjian ay naglabas ng matinding lamig habang nakatingin sa figure ni Alvin na nawala sa di kalayuan. Gusto mo bang isulat niya ang lahat ng mga hinaing sa pagitan nila ni Alvin ng ganito? Hindi. Ayaw niya. Ngunit nang maisip niya ang lakas na taglay ni Alvin ngayon, isang bakas ng katwiran ang lumitaw sa kanyang puso.
Sa wakas, sinamantala ng kanyang katwiran at pinigilan ang kanyang tiyan sa galit. Nang bumalik si Fan Jian sa kanyang katinoan at makita ang pulutong ng mga disipulo sa loob ng court na nakatayo malapit sa kanya upang titigan siya, lumubog ang kanyang mukha at sumigaw sa mahinang boses. Anong tinitingin-tingin niyong lahat? Nagkalat ang karamihan ng mga disipulo sa loob ng court nang makita nilang nagagalit si Fan Jian dahil sa kahihiyan. Nang makarating sila malapit sa chain bridge na patungo sa Megres Peak, bahagyang ngumiti si Alvin habang sinasabi niya kay Luther. Elder Luther, may iba pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi na kita susundan. Okay, sige. Tumango si Luther at mag-isang naglakad patungo sa chain bridge. Tumingin si Alvin sa kanyang paligid pagkatapos ay umikot sa iba't ibang daanan ng bundok kung saan umaagos ang mga daloy ng tao sa Duby Peak. Makalipas ang kalahating oras, nang masiguro niyang walang sumusunod sa kanya, saka lang siya naglakad pababa ng Duby Peak. Hindi nagtagal, dumating si Alvin malapit sa pasukan ng 7-Star Sword Sect. Ang 7-Star Sword Sect ay may lugar na dalubhasa sa pagpapalaki ng mga kabayo, at ang Fergana horse na sinakian ni Alvin dito kalahating taon na ang nakalipas ay naiwan dito. Naparito ako upang kunin ang aking kabayo. Lumakad si Alvin sa kwadro pagkatapos ay bahagyang ngumiti sa isa sa mga alagad sa labas ng court na nagpapalaki ng mga kabayo. Number plate. Nagsalita ang alagad sa labas ng court habang nakataas ang ulo para tingnan si Alvin. Sa isang sulyap, ang disipulo sa labas ng court ay natigilan sa kinatatayuan, at nakatitig ng blanko kay Alvin, pagkatapos ay kinusat niya ang kanyang mga mata bago bahagyang nagtanong ng hindi sigurado. Ikaw. Ikaw si Senior Brother Alvin. Binawi ni Alvin ang isang plate number mula sa kanyang special ring at ipinasa ito sa alagad sa labas ng court, pagkatapos ay tumango siya. Kilala mo ako? Oo naman. Ang alagad sa labas ng korte ay nagmamadaling tumango at may nasasabik na ekspresyon. Senior Brother Alvin, pumunta din ako para makita ang outer court martial competition noong araw na iyon. Masyado kang mabigat. Kahit si Senior Brother Gomer ay hindi kalaban. Ngumiti si Alvin. Senior Brother Alvin, sa iyo ba ang kabayo sa loob ng kwadra na tumutugma sa plate number na ito? Biglang napatingin ang alagad sa labas ng court sa number plate na ipinasa sa kanya ni Alvin at magalang na nagtanong. Oo. Tumango si Alvin. Hehe. Senior Brother Alvin, sa hinaharap, tiyak na maayos kung bibigyan ng iyong kabayo ng mas masarap na pagkain. Ginagarantiya ko na tatakbo ito na parang may pakpak. Ang disipulo sa labas ng korte ay tumawa ng palihim habang sinasabi niya kay Alvin. Kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Bahagyang ngumiti si Alvin. Anong pangalan mo? Ang disipulo sa labas ng korte ay agad na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha nang marinig niyang itanong ni Alvin ang kanyang pangalan. Senior Brother Alvin, tinatawag akong Morris, Muyu, ang mo ng ink, at ang iyo ng mais. Naalala ko na, Morris. Tumango si Alvin. Halika, dalhin mo ako para kunin ang aking kabayo. Oo. Nagmamadaling dinala ni Morris si Alvin para maglakad papasok nang marinig niya ito. Morris, kusa ka bang pumunta sa kwadra para alagaan ang mga kabayo? Tumingin si Alvin sa disipulo sa labas ng korte na kapareho niya ng edad at nagtanong. Oo. Tumango si Morris, pagkatapos ay tumawa ng palihim. Ordinary lang ang mga kondisyon ng pamilya ko, at hindi malakas ang kasalukuyang lakas ko, kaya hindi ako naglalakas loob na pumasok sa Primeval Forest. Kaya, nag-apply ako para pumunta dito at alagaan ang mga kabayong ito, as in this way nakakakuha ako ng sweldo. Tumango si Alvin. Sa hindi inaasahang oras, nakita ni Alvin ang kanyang Fergana horse. Kung ikukumpara sa kalahating taon na ang nakalipas, ang Fergana horse ay naging mas mataba. Now that he thought about it, this past half year, dito pinalaki ang Fergana horse na parang nag-aalaga ng baboy, kakaiba kung hindi tumaba. Tumalon si Alvin sa kabayo ng Fergana at ngumiti kay Morris. Kung ganoon ay aalis muna ako. Senior Brother Alvin, mag-ingat ka.
Sa ilalim ng magalang na tingin ni Morris, pinaandar ni Alvin ang kanyang kabayo upang umalis sa kwadro pagkatapos ay umalis sa Seven Star Sword Sect upang tumungo sa Black Bamboo City. Nagtataka ako kung kailan ko kaya ang kalahati ng lakas ni Senior Brother Alvin. Ang mga mata ni Morris ay napuno ng pananabik at katatagan. Matapos ang kalahating taon, muling dumating si Alvin sa Black Bamboo City. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa courtyard house na binili niya noong araw na iyon. Young Master. Gaya ng dati, mapagpakumbaba at magalang si Jack nang makita niya si Alvin. Ma'am. Tumango si Alvin sa kadahan-daang sinabi. Jack, naparito ako para hanapin ka sa pagkakataong ito para pinuhin ang isang grade 7 na spirit cleansing pill para ubusin mo. Pagkaraan ng 3 buwan, ang iyong cultivation ay ganap ng makakabawi. Ganap na mabawi ang aking paglilinang. Si Jack ay may nasasabik na ekspresyon nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang mabangis na mga mata ay may mga bakas ng ambon na lumitaw sa kanila. Salamat Young Master, salamat Young Master. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Jack kay Alvin. Sa wakas ay mababawi na niya ang kanyang cultivation noong siya ay nasa kanyang kalakasan. Ang ika-6 na antas ng Void Priang Stage. Bukod dito, kahit na sa loob ng ilang taon na ito, ang kanyang paglilinang ay hindi na tulad ng dati, ngunit hindi siya nang ahas na magpabiye sa kanyang paglilinang. Kumpiyansa siya na kapag naka-recover na ang kanyang cultivation sa ika-6 na antas ng Void Priang Stage, hindi magtatagal at maayos na niyang makapasok sa ika-7 level ng Void Priang Stage. Pagkaraan ng ilang sandali, pinatahimik ni Jack ang kanyang kalooban at napagtantong iniwan niya si Alvin sa lamig, at isang pagpapatawad ang lumitaw sa kanyang mukha. Young Master, pasensya na, masyado akong na-excite. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin at walang pakialam. Young Master, nagagawa mo ng pinuhin ang isang grade 7 na spirit cleansing pill ngayon. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin na nakalusot ka na sa... Sa wakas, si Jack na bumalik sa katinoan ay napagtanto ang isang mahalagang tanong. Ayon sa kanyang kaalaman, isang alchemist lamang sa ika-7 antas ng Origin Core Stage ang nakapag-condense ng grade 7 pill fire at nakapagpino ng grade 7 na medicinal pill. Tama, nakapasok na ako sa ika-7 antas ng Origin Core Stage. Hindi ito itinago ni Alvin at tumango. Congratulations, Young Master. Sa parehong oras na binati ni Jack si Alvin, umaalingaw-ngaw ang mga alon sa kanyang puso. Kalahating taon na lang at nakapasok na ang Young Master sa ika-7 antas ng Origin Core Stage. Mukhang hindi pa nag-21 ang Young Master, di ba? Isang martial artist sa ika-7 antas ng Origin Core Stage at hindi pa 21 taong gulang. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay naging sanhi ng bahagyang manhid ng anit ni Jack. Sige, bantayan mo ako at huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin. I will be refine the grade 7 spirit cleansing pill para sa iyo sa kwarto. Sabi ni Alvin kay Jack pagkatapos ay pumasok sa kanyang lumang silid. Ang silid ay napakalinis dahil si Jack ay malinaw na nakakuha ng isang tao upang linisin ito ng regular. Whoosh! Binawi ni Alvin ang kaldero, ngunit hindi direktang sinimulan ang pagpino ng medicinal pill. Ang gusto niyang pinuhin ngayon ay isang grade 7 na spirit cleansing pill, at itong grade 8 na spirit cauldron ay hindi na sapat. Ang grade 7 pill fire ay sapat na para direktang sirain ang isang grade 8 spirit cauldron. Kaya, ang kailangan niyang gawin ngayon ay pinuhin ang isang grade 7 spirit cauldron. Ang grade 8 spirit cauldron na ito ay ibinigay sa kanya ng lolo ni Megan noong mga nakaraang taon, at ito ay isang kaldero na pino ng master ng lolo ni Megan na may mga superior na materyales sa pagdadalisay ng armas. Kailangan lamang ni Alvin na magdagdag ng ilang mga materyales at magagawa niyang pataasin ang grado ng kaldero sa isang grade 7 na spirit weapon. Ito ay isang bagay na pinlano ni Alvin mula pa noong una. Tulad ng noong umalis siya sa Crimson Sky Kingdom, ang mga materyales para pinuhin ang grade 7 Spirit Cauldron ay kasama sa mga materyales na hiniling niya sa iba't ibang kapangyarihan na tipunin. Kaya, ang kailangan niyang gawin ngayon ay taasan ang grado ng kaldero.
Kapag ang grade ng cauldron ay nadagdagan sa grade 7 spirit weapon, magagawa niyang pinuhin ang grade 7 na spirit cleansing peel. 330. Pagkatapos niyang bawiin ang material, nakatuon ang tingin ni Alvin. Habang pinipitik niya ang kanyang palad, isang hibla ng apoy ang nagliyab sa gitna ng kanyang palad. Ang apoy ay biglang tumaas habang ito ay nagngangalit at kumalat. Ang apoy na ito ay nagkaroon ng kulay ginto, at ito ay nakasisilaw at nagniningning. Ito ay isang grade 7 weapon flame. Kasunod ng paglukso ng grade 7 na weapon flame, ang tumpok ng mga sandata sa pagdadalisay ng mga materyales na binawi ni Alvin ay mabilis na natunaw at naging mga pool ng likido na pinagsama-sama sa ilalim ng kontrol ni Alvin sa huli. Sa ilang sandali, natunaw ni Alvin ang grade 8 spirit cauldron at lumitaw ang isa pang pool ng likido. Sa huli, ang dalawang pool ng mga likido ay nagtagpo at unti-unting nagsama. Sa ilalim ng paglalagay ng gasolina ng grade 7 weapon flame sa kamay ni Alvin, ang mga likido ay unti-unting nagsasama sa isa, hindi na nag-iiba sa isa't isa. Ang buong proseso ay gumugol ng higit sa 1 oras. Ang grade 7 weapon flame ay nagngangalit, at sa ilalim ng kontrol ni Alvin, ang likidong iyon na ganap na pinagsama-sama ay unti-unting namuo, na nagiging isang magaspang na balangkas ng isang kaldero. Ang hugis ng kaldero ay unti-unting naging malinaw upang tuluyang mag-transform sa isang katangi-tanging kaldero. Nakapalibot sa kaldero ang siyam na nangingibabaw na parang buhay na mga divine dragon. Tatawagin kitang 9 Dragon's Cauldron sa hinaharap. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang tinitingnan niya ang kaldero sa harap niya, at habang ang grade 7 na weapon flame sa kanyang kamay ay unti-unting namamatay, ang 9 Dragon's Cauldron ay dahan-daang bumaba sa kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataong nagpino ng sandata si Alvin matapos maging grade 7 na manggagawa ng armas. Siya na nagtataglay ng panghabang buhay na halaga ng karanasan sa pagdadalisay ng mga armas ng Rebirth Martial Emperor ay mahusay at magaling sa pagpino sa kalderong ito, at hindi siya nakatagpo ng anumang mga hadlang. Natural lang ang lahat. Dahil mayroon siyang grade 7 Spirit Cauldron, 9 Dragon's Cauldron, nagawa ni Alvin na simulan ang pagpino sa grade 7 na Spirit Cleansing Peel. Ang grade 7 na Spirit Cleansing Peel ay sapat na upang ganap na maalis ang natitirang origin silang parasite sa katawan ni Jack, at payagan si Jack na mabawi ang kanyang lakas sa kanyang kalakasan. Kapag gumaling si Jack, magiging napakalaking tulong siya kay Alvin. At tiyak na dahil dito na hindi nagtagal matapos niyang makapasok sa ikapitong antas ng Origin Core Stage at naging grade 7 Alchemist, nagmamadali siyang bumalik sa Black Bamboo City para lang tulungan si Jack na alisin ang natitirang lason sa Origin silang parasite. Ang mga materyales na kailangan para sa grade 7 na Spirit Cleansing Peel ay isa rin sa material na hiniling niya sa iba't ibang kapangyarihan ng Crimson Sky Kingdom na kolektahin noong panahong iyon. Ngayon ay maaari na niyang direktang pinuhin ito. Habang pinipitik ni Alvin ang kanyang kamay, isang hibla ng gintong nag-aalab ay muling na-condensed sa kanyang kamay. Ang strand ng gintong apoy na ito ay iba sa grade 7 weapon flame mula sa dati, dahil natapos itong pinagsama-sama, na may malalim na kulay. Grade 7 Peel Fire. Nag-withdraw si Alvin ng isang tumpok ng panggamot na material at pinagsama ang 9 Dragon's Cauldron at ang kanyang grade 7 Peel Fire, ginugol niya ang isang buong dalawang bahay upang pinuhin ang grade 7 na Spirit Cleansing Peel. 3 baitang 7 Spirit Cleansing Peels. Lumabas si Alvin sa silid at ipinasa ang 3 grade 7 na Spirit Cleansing Peels kay Jack at sabay na nagturo. Jack, ang iyong cultivation ay makakabawi sa iyong kalakasan pagkatapos ng 3 buwan. Sa oras na iyon, balak kong pumunta sa Solitary Summit. Solitary Summit, Amber Solman. Ito mismo ang taong hiniling ng young sect leader ng Boundless Sect kay Alvin na hanapin. Mayroong voice transmission jade slip sa pag-aari ni Alvin, at ito ay isang bagay na ipinagkatiwala ng young sect leader ng Boundless Sect kay Alvin na ipasa kay Amber. Oo. Magalang na sagot ni Jack, at bakas ng pasasalamat ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Si Jack ay dating miyembro ng Boundless Sect, at naalala ni Alvin kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya ng young sect leader ng Boundless Sect kahit na pagkatapos ng napakatagal na panahon, na naging dahilan upang madama ni Jack ang taos-pusong pasasalamat. Bumaling ka ng maayos, hahanapin kita sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Alvin kay Jack pagkatapos ay umalis sa Courtyard House at umalis sa Black Bamboo City. Bumalik siya sa 7-Star Sword Sect at bumalik sa Megrez Peak. Pagkatapos ng kalahating oras na mapagbantay na lumiligid sa mga daanan ng bundok sa Megrez Peak na dumagsa sa mga batis ng mga tao at nakumpirma na imposibleng may makasunod sa kanya, si Alvin ay lumiko sa isang malayong daanan ng bundok at naglakad patungo sa tuktok ng Megrez Peak. Ngayon, dahil sa kabaliwan ni Leon, naramdaman ni Alvin ang panganib. Wala siyang pagpipilian kundi maging lubhang maingat. Kapag nakahanap na ng pagkakataon si Leon, tuluyan na siyang mapapahamak. Pagkatapos bumalik sa Stalactite Cave, pinatahimik ni Alvin ang kanyang puso at nilinang habang hinihintay niya ang pagdating ng Inner Court Disciple Test. Bukod sa paglilinang, sa buwang ito, naglakbay din si Alvin sa Primeval Forest. Sa proseso ng pagpatay sa mga mabangis na hayop, sinubukan niya ang saklaw ng epekto ng quake energy na kinokontrol niya ngayon. Naalala pa niya na noong siya ay nasa ika-4 na antas ng Origin Core Stage, ang saklaw ng epekto ng quake energy ay nasa loob ng lakas ng 10 sinaunang mammoth. Noong siya ay nasa ika-5 antas ng Origin Core Stage, ang saklaw ng epekto ng quake energy ay nasa loob ng lakas ng 20 sinaunang mammoth. Noong siya ay nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, ang saklaw ng epekto ng quake energy ay nasa loob ng lakas ng 30 sinaunang mammoth. Ngayong ang kanyang cultivation ay tumuntong na sa ika-7 antas ng Origin Core Stage, ang saklaw ng epekto ng quake energy ay umunlad sa isang pagkakataon upang maging nasa loob ng lakas ng 50 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, hanggat ang lakas ng kanyang kalaban ay hindi lalampas sa lakas ng 50 sinaunang mammoth mula sa kanya, ang kanyang quake energy ay makakaapekto sa kanyang kalaban. Kapag ang aking cultivation ay umabot sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage, ang ikatlong anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form ay makakamit ang pagiging perpekto. Sa oras na iyon, ang quake energy ay uusad sa limitasyon. Nagtataka ako kung hanggang saan ang pagsulong ng quake energy sa oras na iyon. Huminga ng malalim si Alvin, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may maliwanag na liwanag, at siya ay puno ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang 1 buwan, at dumating ang araw ng pagsubok ng alagad sa loob ng korte sa takdang oras. Umalis si Alvin sa Stalactite Cave, pagkatapos ay umalis sa tuktok ng Megrez Peak upang makarating malapit sa Trade Hall. Nang gustong tumapak ni Alvin sa chain bridge. Alvin! Biglang narinig ni Alvin ang isang medyo pamilyar na boses mula sa kanyang likuran, ngunit saglit na hindi niya maalala kung sino ang may-ari ng boses. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na naglalakad palapit sa kanya. Baka sa mukha ng binata ang ngiti. Siya Andong. Nakangiting sagot ni Alvin. Ang taong dumating ay hindi iba, kundi ang ika-7 antas ng Origin Core Stage na disipulo ng Megrez Peak, si Andong. Sa madaling panahon, umaasa sa kanyang matalas na espiritual na lakas at sa habang buhay na halaga ng mga karanasan ng Rebirth Martial Emperor, naramdaman ni Alvin na tila may dagdag na bakas ng bahagyang pagbabago kay Andong, at may hula siya sa kanyang puso. Alvin, balak mong sumali sa Inner Court Disciple Test, tama ba? Lumapit si Andong sa harapan ni Alvin at nagtanong na may bahagyang ngiti. Maaari siyang maging mayabang bago ang ibang mga disipulo ng Megrez Peak, ngunit bago si Alvin, hindi niya nagawang maging mayabang kahit kaunti. Sa mga tuntunin ng likas na talento at lakas, hindi niya maihambing ang binata sa harap niya na bahagyang higit sa 20. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Narinig ko na nakapasok ka sa ika-8 antas ng Origin Core Stage nang sabay-sabay pagkatapos ubusin ang Profound Origin Fruit. Congratulations! Napangiti si Andong habang binabati. Tumango si Alvin. Hindi man lang siya nagulat na nalaman ni Andong ang kanyang kasalukuyang cultivation.
Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nakakita sa kanya na gumamit ng lakas na maihahambing sa ikawalong antas ng Origin Core Stage noong araw na iyon, at ngayon, marahil ay kumalat na ito sa buong Megrez Peak. Ganoon din sa iyo. Bahagyang ngumiti si Alvin at binati rin si Andong. Same to me. Nagulat si Andong, at hindi naka-recover sa kanyang pagkabigla sa loob ng ilang oras. Si Alvin ay matalim na sumulyap kay Andong, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Hindi ba't nakapasok ka na rin sa ikawalong antas ng Origin Core Stage? Dapat ay balak mong sumali sa Inner Core Test ngayon, tama? Ikaw. Paano mo nalaman? Natigilan siya, Dong. Paano ito naunawaan ng Alvin na ito? Kung tutusin, nakalusot lang siya ilang araw na ang nakakaraan, at pagkatapos niyang makalusot, hindi niya binanggit ang bagay ng paglusot niya sa sinuman, kaya paano niya nasabi ang kanyang cultivation na nasa ikawalong antas ng Origin Core Stage bago ang sinuman. Ngayon, nakaramdam siya ng labis na pagtataka nang ihayag ni Alvin ang kanyang sikreto sa isang pangungusap. Mahiwagang ngumiti si Alvin. Alvin, mas lalong hindi kita nakikita ngayon. Napabuntong hininga siya, Dong. Kahit na noong nakita niyang pinatay ni Alvin ang numero 1 disipulo sa labas ng court, si Gomer, gamit ang sarili niyang dalawang mata noong araw na iyon, o sa pagkakataong ito ay nakita ni Alvin ang kanyang cultivation sa isang sulyap. Pinayagan silang lahat na matanto niya ang pagiging misteryoso ni Alvin. Tila maraming sikreto ang nakatago sa loob nitong si Alvin. Dahil sasali tayong dalawa sa Inner Court Disciple Test, paano kung sabay tayo? Tumingin si Andong kay Alvin at nag-imbita. Wala akong pakialam. Nagkibit balikat si Alvin at nagpakita ng kawalang interes. Kasunod nito, sabay na humakbang sina Alvin at Andong sa Chain Bridge, at pagkarating nila sa Duby Peak, naglakad sila pababa ng bundok patungo sa test platform. Dumating si Alvin sa test platform na ito 7 buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, kara-rating lang niya sa 7-star sword sect, at nakapasa sa Outer Court Disciple Test doon para maging miyembro ng 7-star sword sect. Nang dumating sina Alvin at Andong sa test platform, marami ng tao ang naghihintay dito. Alvin. Isang pamilyar na boses ang narinig malapit sa kanyang tenga, at napasulyap sa isang babae na nakatayong mag-isa sa isang tabi na naglalakad ng dahan-dahan. Ang hitsura ng babae ay maislan at maganda, ang kanyang mga mata ay walang katulad na maliwanag, at isang bakas ng isang liwanag ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Senior Sister Linda. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati ang maselang at magandang babae. Ang maislan at magandang babae ay tiyak na senior sister ni Megan, si Linda. Alvin, nabalitaan kong umabot ka sa ikawalong antas ng Origin Core Stage 1 buwan na ang nakalipas. Mukhang ang nakapagpapagaling na lakas ng Profound Origin Fruit ay talagang ganap mong inilabas. Malinaw, narinig ni Linda ang pagpasok ni Alvin. Swerte lang ako. Umiling si Alvin at mahinhin na sinabi. Walang dapat swertehin. Umiling si Linda saka sinabi. Pagkatapos marinig na nakapasok ka sa ikawalong antas ng Origin Core Stage, sinimulan ni Junior Sister ang paglilinang ng mas maingat. Natatakot ako na hindi magtatagal bago siya ay maayos na makapasok sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Nang banggitin niya si Megan, ang mga mata ni Linda ay naglabas ng mga bakas ng doteng. Nagkaroon siya ng taos-pusong pagmamahal sa junior sister na may pambihirang likas na talento niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin at lumitaw ang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang maliit na batang babae na tulad ng dati ay sabik na magaling sa lahat ng bagay. Linda, naparito ka rin para lumahok sa Inner Court Disciple Test. Baka nakalusot ka rin. Tumingin si Andong kay Linda na may pagtataka. Umiling si Linda. Sino ba ang nagsabing kailangan kong bumawi para makasali sa Inner Court Disciple Test? Talagang mahirap para sa isang 7th level Origin Core Stage martial artist na makapasa sa Inner Court Disciple Test, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang pagkakataon. Nang matapos siyang magsalita, may kumpiyansa na ekspresyon si Linda. Tsaka nakakarating ka kaya bakit hindi ako makakapunta? Tumingin si Linda kay Andong at ang kanyang mga salita ay walang katulad na nangingibabaw.
331. Umiling si Alvin at ngumiti nang makita ang ugali ni Linda kay Andong. Mukhang nahirapan pa rin itong si Senior Sister Linda na palayain ang sarili mula sa katotohanan ng pagkatalo sa kamay ni Andong sa Outer Court Martial Competition. Noong panahong iyon, dahil lamang sa isang saglit na pagkadulas ni Linda kaya siya natalo sa kamay ni Andong. Kung hindi, ang dalawa sa kanila ay maaaring hindi makapagpasya sa isang mananalo. Mapait na tumawa si Andong at sumulyap kay Alvin, humihingi ng tulong. Tumingin si Alvin kay Linda at bahagyang ngumiti. Senior Sister Linda, may isang bagay na maaaring hindi mo alam. Si Andong ay nakalusot na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage ilang araw na ang nakalipas. Natigilan ang ekspresyon ni Linda nang marinig niya si Alvin dahil halatang hindi niya akalain na si Andong ay dadaan sa isang hakbang na mas mabilis kaysa sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin muli si Linda kay Andong at humirit ng mahina. Kahit ayaw niyang aminin, kailangan niyang aminin. Kahit na si Andong ay puro swerte nang matalo niya siya sa Outer Court Martial Competition noong araw na iyon, ngunit ngayon, si Andong ay nakalusot na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage at hindi siya kapareho ng level niya. Kaya, napakadali niyang nagawang talunin siya. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalingaw-ngaw sa malapit pagkatapos ay isang pamilyar at nakakatang na boses ang narinig. Andong, I never expected na nakalusot ka rin. Mag-spar tayo kung may pagkakataon. Sumimangot si Alvin. Nang hindi nakikita ang tao, at naririnig lamang ang kanyang boses, natukoy na ni Alvin kung sino ang may-ari ng boses. Felix. Ang personal na alagad ng guro ng Merrick Peak. Napagtanto niya mula sa sinabi ni Felix ngayon na si Felix ay nakalusot na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Kakapasok lang ni Felix sa test platform at halatang narinig ang pag-uusap ni na Alvin at Linda. Lumakad siya ng may malalaking hakbang pagkatapos ay tumingin kay Linda at nanliit ang kanyang mga mata. Linda, sa pagitan ng iilan sa atin ngayon parang ikaw lang ang hindi nakalusot. Kailangan mong magsikap ng maayos. Haha. Ang mga salita ni Felix ay napuno ng pangungutya. Felix. Ang maselang at magandang mukha ni Linda ay lumubog at ang kanyang magagandang mata ay tila may galit na bumangon sa loob. Ano? Nagagalit dahil sa kahihiyan. Tumawa si Felix. Linda, hindi sa minamaliit kita. Kahit na hindi ako makalusot sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, hindi ka pa rin katugma sa akin. Sa ngayon, nasa ika-7 antas ka ng Origin Core Stage. Ako, si Felix, kailangan lang ng isang sword strike para matalo ka. Nagalit si Linda sa puntong nanginig ang kanyang maselang figure, at isang bahagyang mapanglo na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang magandang mukha habang malamig na sinabi nito, maaari mong subukan. Masaya akong samahan ka. Matingkad na tumawa si Felix, may bahagyang pagmamataas ang naghalo sa pagitan ng kanyang mga kilay, at lubos niyang tiningnan si Linda. Samantala, ang isa pang alagad sa labas ng korte sa test platform na naglalayong lumahok sa Inner Court Disciple Test ay napansin ang mga kaganapan dito, at nagtipon upang panoorin ang eksena. Nang maisip ng lahat na lalabanan ni Felix si Linda. Isang malamig na nguso na tila nagmumula sa isang butas na natunaw, nagdulot ng matinding lamig na nagdulot ng paninigas ng mga katawan ng mga taong naroroon, at hindi napigilan ang panginginig ng ilang sandali. Saglit, ang mga tingin ng lahat ng naroroon ay bumaba kay Alvin na nasa tabi ni Linda. Ang malamig na ungol na ito ay tiyak na ibinuga ni Alvin. Si Linda ay ang senior sister ni Megan. Si Megan ay babae ni Alvin. Sa ilalim ng pagpapalawig ng kanyang pagmamahal kay Megan, natural na kinuha ni Alvin si Linda upang maging kanyang sariling senior sister. Ngayon, ang kanyang senior sister ay nagalit at napahiya sa kanyang harapan. Sa init ng ulo niya, matiis kaya niya ito? Ang sagot ay hindi. Felix. Bahagyang malamig ang tingin ni Alvin habang bumababa ito kay Felix, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Kahit na makapasok ka sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, ano?
Naniniwala ka ba na kailangan ko lang ng isang sword strike para patayin ka? Kailangan lang ng isang atake ng espada para patayin ka. Ang malinaw na mga salita ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Felix, na naging sanhi ng pagtigas ng kanyang mukha, at ang mabangis na mga ilaw ay bumaril sa lahat ng direksyon mula sa kanyang mga mata. Si Felix ay nagalit hanggang sa ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at siya ay nagalit hanggang sa sukdulan. Alvin, ano ang kampante mo? Kumonsumo ka lang ng Profound Origin Fruit para magkaroon ng iyong kasalukuyang cultivation. Kung hindi dahil doon, bakit ako, Felix, ay kailangang matakot sa isang 6th level Origin Core Stage Outer Court Disciple na tulad mo? Lumubog ang mukha ni Felix, at ang kanyang nagyayelong malamig na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin. Narinig niya ang tungkol sa paglusot ni Alvin sa ika-8 antas ng Origin Core Stage isang buwan na ang nakalipas. Sa oras na iyon, ang apoy ng kanyang galit ay pumailang lang sa langit. Sa ganang kanya, ang Profound Origin Fruit na iyon ay dapat na sa kanya, at si Alvin ang lumitaw sa kalagitnaan upang kunin ito mula sa kanya. Kung hindi, ang isang nakakonsumo siya ng Profound Origin Fruit, ang kanyang cultivation ay maaaring umabot na sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Haha! Hindi napigilan ni Alvin na tumawa nang marinig niya si Felix, at pagkatapos niyang tumawa, nanliit ang kanyang mga mata habang bumababa sila kay Felix. Felix, ika-6 na level pa lang ako ng Origin Core Stage Outer Court Disciple noong Outer Court Martial Competition noong araw na iyon. Isa kang matayog na 7th level Origin Core Stage Outer Court Disciple, bakit hindi ka naglakas loob na labanan ako? Ngayon, sa tingin mo ba dahil nakalusot ka na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, naging kumpiyansa ka at iniisip mo na ako na nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage noong panahong iyon ay hindi ka tugma sa iyo? Nang matapos magsalita si Alvin, mas lumalamig ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Oo naman. Ngumisi si Felix, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng malamig na liwanag. Kung isa ka pang 6th level Origin Core Stage Martial Artist, ang kasalukuyang ako ay nangangailangan lang ng isang sword strike para patayin ka. Walang hiya. Hindi napigilan ni Linda na dumura nang marinig niya si Felix. Ang mga nanunood na pulutong ng mga alagad sa labas ng korte ay may kakaiba na ngayong mga ekspresyon habang nakatingin sila kay Felix. Noong ang Felix na ito ay nasa ika-7 antas ng Origin Core Stage, wala siyang lakas ng loob na labanan si Alvin na nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Ngayong nakapasok na siya sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, ipinakalat niya rito na nagawa niyang patayin si Alvin noong siya ay dating nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Kalokohan! Ikaw, Felix, nakalusot na, at gusto mo pa ring hindi umunlad ang iba para mabash mo sila. Mga tanga lang magsalita. Haha. Muling nagsimulang tumawa si Alvin, at isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Felix. Felix, ayon sa sinabi mo, kung ang agos mo ay sumalungat sa akin noong isang buwan na ang nakalipas na hindi natupok ang malalim na pinagmulan na prutas, hindi ka magiging duwag at hindi maglalakas loob na labanan ako. Kahit na kaya mo akong patayin sa isang hampas ng espada. Oo naman. Si Felix ay may mapagmataas na ekspresyon dahil siya na nakalusot sa ika-8 antas ng Origin Core Stage ay walang katulad na tiwala. Kung si Alvin ay isa pang 6th level Origin Core Stage Martial Artist ngayon, tiwala siya na kaya niyang patayin si Alvin sa isang sword strike. Okay. Nagsimulang tumawa si Alvin, at isang bakas ng isang napakatalino na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Since you said this, then I'll give you a chance. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkagulat ng karamihan sa mga taong naruroon. Dahil hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Tumingin sina Linda at Andong kay Alvin na parang may iniisip. Para kay Felix, bahagyang lumubog ang kanyang mukha, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Felix. Tumingin si Alvin kay Felix at biglang humakbang pasulong, ang kanyang katawan ay naglabas ng layunin ng labanan na bumaril sa kalangitan habang ang kanyang mabangis na tingin ay bumaba kay Felix.
Ako, si Alvin, ay handang sugpuin ang aking lakas hanggang sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage upang labanan ka sa arena ng buhay at kamatayan. Kung gagamit ako ng lakas na lalampas sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, handa akong kitilin ang sarili kong buhay on the spot. Manggahas ka ba? Ang lakas ng loob mo. Kasabay ng pagtatapos ni Alvin sa pagsasalita, sa mga mata ng nanunood na pulutong ng mga disipulo sa labas ng korte, ang Alvin sa harap nila ay ganoon kataas. Para siyang nag-transform sa isang Diyos ng digmaan na hindi natalo sa labanan. Domineering at walang takot. Anong lalaki? Tumingin si Andong kay Alvin at hindi niya maiwasang magpuri sa kanyang puso. Napansin niya na sa sandaling ito, siya ay ganap na napagtagumpayan ni Alvin, at mahirap para sa isang intensyon na ihambing ang kanyang sarili kay Alvin na lumitaw sa kanyang puso. Junior sister, bakit hindi ka sumama sa akin ngayon? Lalaki mo to. Ang titig ni Linda ay komplikado, at isang bahagyang inggit ang nahayag sa kanyang mga mata. Kung ang isang babae ay makakamit ang pag-ibig ng gayong lalaki sa kanyang buhay, kung gayon hindi siya magsisisi kahit sa kamatayan. Si Senior Brother Alvin ay isang tunay na lalaki. Mula ngayon, idol ko si Senior Brother Alvin. Namumula ang mga mukha ng ilan sa mga nanunood na alagad sa labas ng court, na para bang ang taong nakatayo roon ay nakaharap kay Felix at nag-iimbite ng buhay at kamatayan na arena ay hindi si Alvin kundi ang sarili nila. Sa lalong madaling panahon, ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa figure ni Felix. Paulit-ulit na sinabi ni Felix kanina na ang kasalukuyang kanya ay kayang patayin si Alvin sa isang atake ng espada kung si Alvin ay nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Ngayon, gumamit si Alvin ng cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage para anyayahan si Felix na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan para sa isang labanan. Nangahas bang pumayag si Felix sa labanan? Ang ekspresyon ni Felix ay nakakatakot na madilim. Naglakas loob siyang magsalita ng ganoon kanina dahil siya ay may bulag na kumpiyansa sa kanyang lakas, at nadama na kung si Alvin ay pang-6 na antas ng Origin Core Stage martial artist, mula noon, tiyak na madali niyang mapapatay si Alvin. Ngunit ngayon, talagang nangahas si Alvin na sugpuin ang kanyang cultivation hanggang sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage upang labanan siya sa arena ng buhay at kamatayan. Nanginginig ang kanyang puso habang nakatingin kay Alvin na nakatayo roon na may kumpiyansa na ekspresyon at layunin ng labanan na bumaril sa langit. Kaya ba niyang patayin si Alvin na nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage? Bagaman matatag pa rin siyang naniniwala dito ngayon, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita para sumang-ayon sa imbitasyon ni Alvin sa arena ng buhay at kamatayan. Nag-alinlangan siya. Ang kasalukuyang pagtitiwala ni Alvin ay nagdulot ng mga bakas ng takot na lumitaw sa kanyang puso. Kung hindi siya kumpiyansa, maglalabas ba ng ganoong hamon si Alvin? Inilagay ni Felix ang kanyang sarili sa posisyon at pag-iisip ni Alvin, at naramdaman niya kung gaano kamisteryoso at nakakatakot si Alvin. Marahil, talagang nagamit ni Alvin ang isang cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage para patayin ang kasalukuyang siya. Pagkatapos ng lahat, gumamit si Alvin ng cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage noong araw na iyon para patayin si Gomer na nasa ika-7 antas ng Origin Core Stage. Ang mga pamamaraan ni Alvin ay masyadong kakaiba. Sok-sok. Tila nakikita ni Alvin ang estado ng pag-iisip ni Felix na nasa digmaan nang makita niya ang ekspresyon ni Felix na patuloy na nagbabago, at sinabi niya ng may panunuya. Felix, ang personal na disipulo ng guro ng Merrick Peak. Kaya lang. Isang puway lang. Puway. Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng matinding galit sa loob ni Felix, at galit na galit siyang tumitig kay Alvin. Ano? Ayaw aminin kahit hanggang ngayon. Hindi ba sinabi mo kanina na sa kasalukuyang lakas mo, kaya mo akong patayin noong nasa ika-6 na antas ako ng Origin Core Stage na may isang atake ng espada? Ngayon, pinigilan ko na ang aking cultivation hanggang sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage at pagnanais na labanan ka sa buhay at kamatayan ay matagal na panahon. Agree. Hindi ba ito ang pagiging puway?
Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti, at bawat salita ng kanyang mga salita ay tumutusok sa puso ni Felix, na naging dahilan upang ang ekspresyon ni Felix ay lalong mapatla at hindi magandang tingnan. 332. Bilang personal na disipulo ng Merrick Peaks Peakmaster, paanong si Felix na laging mayabang, ay umamin na siya ay isang poway. Ngunit, ngayong nakita na niya ang malakas na kumpiyansa na ibinubuga mula sa katawan ni Alvin, hindi siya nang ahas na pumayag sa labanan. Nananatili lang siyang katahimikan. Natural na napapansin niya ang mga tingin sa paligid na parang mga sable at may bakas ng pangungutya. Ang kanyang puso ay napuno ng kahihiyan at hinanakit. Alvin. Sa sandaling ito, ang sama ng loob na nasa puso ni Felix kay Alvin ay halos hindi na nito kayang lumaki pa. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, papatayin niya si Alvin ng walang pag-aalinlangan, at susunugin pa ang mga buto ni Alvin at ikakalat ang kanyang abo. Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niyang may malungkot na ekspresyon si Felix, ngunit hindi siya nang ahas na sumang-ayon sa labanan kahit na matapos ang mahabang panahon, at malamig siyang umungol. Puway. May orihinal na interaksyon sa pagitan niya at ni Felix sa orihinal. Ngunit sa panahon ng outer court martial competition, ang Felix na ito ay talagang gustong kitilin ang kanyang buhay. Ngayon, pinahiya pa ni Felix si Linda, ang senior sister ng kanyang babae, sa kanyang harapan. Naging sanhi ito ng apoy ng galit kay Alvin na tuluyang bumulwak. Nagmamadali ang paghinga ni Felix, at ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula na kulay, ngunit hindi siya nang ahas na sumiklab. Hindi siya naglakas loob na sumugal. Ang pagtitiwala na ipinahayag ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng walang katulad na takot. Ang nanonood na grupo ng mga alagad sa labas ng court ay tumingin kay Huzufen na may mga titig na estranghero sa sandaling ito. Gayunpaman, nang ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin, sa halip ay napuno ito ng paggalang. Senior sister, huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung ang po***y ay nang ahas na maging walang respeto sa iyo. Tumingin si Alvin kay Linda at bahagyang ngumiti. Si Linda ay ang senior sister ng kanyang babae, at siya rin ang kanyang senior sister. Mayroon siyang responsibilidad na protektahan si Linda at huwag pahintulutan ang sinuman na hiyain siya. Bahagyang tumango si Linda, at isang napakatalino ng ngiti ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Alvin, bagay ka talaga. Umiling si Andong at ngumiti, at hinangaan niya si Alvin mula sa puso. Dumating na ang mga test elder. Biglang, isang alagad sa labas ng court na may matalim na tingin, ibinalik ang kanyang tingin sa malayo at napabulala sa mahinang boses. Lumingon si Alvin upang tumingin nang marinig niya ito, at sinundan niya ang tingin ng mga disipulo sa labas ng court upang tumingin. Ang test elder na nakilala ni Alvin isang beses 7 buwan na ang nakalipas ay muling nagpakita sa mga mata ni Alvin ngayon. Sa kasalukuyan, bumaba ang test elder mula sa tuktok ng Duby Peak. Sa likuran niya, sumusunod ang 8 disipulo sa loob ng court, at nahahati sila sa 2 grupo habang bitbit nila ang 2 malalaking bagay na natatakpan ng pulang tela habang dahan-dahan silang naglalakad papunta sa test platform. Subukan ng elder. Magalang na binati ng grupo ng mga alagad sa labas ng court sa test platform ang test elder na nangunguna. Walang pakialam na tumango ang test elder, at pagkatapos niyang tumayo sa gitna ng test platform, sinabi niya sa 8 disipulo sa loob ng court. Ilagay mo ang 2 kulungan dito. Oo. Sumagot ang 8 alagad sa loob ng court saka dinala ang 2 malalaking bagay na natatakpan ng pulang tela at naglakad. Mga kulungan. Ang mga alagad sa labas ng court na naruroon ay lahat ay may nalilitong mga ekspresyon nang marinig nila ang test elder. Ito ay isang mabangis na hayop. Ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas upang siyasatin ang bakas ng isang pahiwatig sa unang posibleng sandali. Napansin niya na talagang mayroong isang mabangis na hayop na natutulog sa loob ng bawat isa sa 2 malalaking bagay na nababalot ng pulang tela. Hindi kaya ito ang pagsubok sa loob ng korte? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Bang! Bang! 2 malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang 2 malalaking bagay na natatakpan ng pulang tela ay bumaba sa test platform.
Sa kasalukuyan, bukod sa test elder at ang 8 disipulo sa loob ng korte, tanging si Alvin sa mga taong naruroon ang binubuo. Kasama sina Andong at Linda, lahat ng mga alagad sa labas ng court ay may kakaibang ekspresyon habang nakatingin sila sa dalawang malalaking bagay na natatakpan ng pulang tela. Gusto nilang malaman kung ano talaga ang nasa loob nito. Buksan mo ang pulang tela. Samantala, ang test elder ay tumingin sa mga disipulo sa loob ng court na nakatayo malapit sa dalawang malalaking bagay na natatakpan ng pulang tela at sinabing walang pakialam. Whoosh! Whoosh! Kasabay ng pagbukas ng pulang tela ng mga disipulo sa loob ng court, ang napakalaking bagay sa ilalim ng pulang tela ay ganap na nahayag sa paningin ni Alvin at ng grupo ng mga disipulo sa labas ng court. Ito. Ang ilang mga alagad sa labas ng korte ay hindi napigil ang imulat ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Violent ape! Violent ape! Ang isang alagad sa labas ng korte ay maaaring tumulong mula sa pagsigaw sa pagkagulat, at ang kanyang mukha ay namutla. Sa kasalukuyan, dalawang malalaking kulungan ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat, at ang mga kulungan ay halatang gawa sa mga espesyal na materyales. Sa loob ng dalawang malalaking kulungan, bawat isa ay nakaupo ang isang napakalaking halimaw na mahimbing na natutulog. Ang dalawang napakalaking halimaw na ito ay parehong napakalaking unggoy na may katawan na puno ng itim na balahibo. 3 metro ang taas nila at ang mga kalamnan sa kanilang mga katawan ay nakaumbok lahat, at sa isang sulyap ay malalaman ng isa na hindi sila ordinaryong mabangis na hayop. Violent ape, isang mabangis na hayop ng origin core stage sa ika-9 na antas. Naningkit ang mga mata ni Alvin at nakilala niya ang pinagmulan ng dalawang mabangis na hayop. Ang violent ape ay isang ika-9 na antas ng origin core stage na mabangis na hayop na nagtataglay ng walang hangganang lakas at bilis na matulin gaya ng hangin. Maaari nitong durugin ang isang tigre o leopardo hanggang mamatay sa isang suntok at mabangga ang malalaking puno na nangangailangan ng ilang matatanda na palibutan ng isang karga. Ito ay isang lubhang nakakatakot na mabangis na hayop na mahirap harapin. Gisingin mo na sila. Nang ang mga tingin ni Alvin at ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay bumaba sa violent ape, ang test elder ay nagpatuloy sa pagtuturo. Kaagad, 2 disipulo sa loob ng korte ang naglabas ng 2 tabletang panggamot at itinulak ito sa bibig ng 2 marahas na unggoy. Hindi nagtagal, nagising ang 2 natutulog na violent ape, at iminulat nila ang kanilang pulang-pula na mga mata na malalaki na parang gang. Nakita nila ang isang grupo ng mga tao sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata, at agad silang naging irritable. Ow! Tinalo ng 2 violent ape ang kanilang matipunong dibdib habang tuwang-tuwa silang sumugod sa mga kulungan na hamarang sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na wala silang hangganan na lakas, ngunit wala pa rin silang magawa sa 2 kulungan. Ang material ng hola na ito ay tila 1,000-year dark iron. Tumingin si Alvin sa madilim na itim na kulay na napakalaking hola, at hindi maiwasang mamangha. Gaya ng inaasahan sa 7-star sword sect, ang gayong karangyan. Ang 1,000-year dark iron na ito ay isang pangunahing materyal na magagawang gawing grade 7 spirit weapons, ngunit ngayon ay ginamit na talaga ito sa paggawa ng mga hola. Extravagant. Masyadong maluho. Sa huli, tila napagtanto ng 2 marahas na unggoy na hindi nila malulutas ang kanilang problema sa pamamagitan ng malupit na puwersa, kaya't itinigil nila ang kanilang mga aksyon, at ang kanilang mga mata na kumikislap na may malatao na tingin ay bumaba sa figure ng test elder. Hindi mapigilan ni Alvin na magpuri sa kanyang puso nang makita niya ang eksenang ito. Karapat-dapat na maging uri ng unggoy na mabangis na hayop na pinakamalapit sa mga tao. Kahit na nasa ika-9 na antas pa lamang sila ng origin core stage, ngunit mayroon na silang maagang pag-unawa sa katwiran ng tao. Sa ilalim ng tingin ni Alvin. Aw! Awo! Ang 2 violent apes ay tumingin sa test elder at umungal sa mahinang boses, at ang kanilang 2 mata na napakalaki ng mga gang ay may bahagyang pagmamakaawa sa loob. Hanggat magtulungan kayong 2, kapag natapos na ito, hihilingin ko sa isang tao na pauwiin kayong 2 sa Primeval Forest.
Ang test elder ay tumingin sa dalawang marahas na unggoy na may kalmadong tingin at sinabing walang pakialam. Awo, tila naintindihan ang sinabi ng test elder, ang dalawang violent apes ay tumango na parang tao at masunuring nanatili sa loob ng mga kulungan. Ang dalawang violent apes na ito ay hindi magiging nilalaman ng pagsubok ng mga disipulo sa loob ng korte sa pagkakataong ito, tama ba? Hindi napigilan ng isang alagad sa labas ng court na hulaan. Hindi ito dapat. Kahit na malakas ang isang violent ape, ngunit isa itong mabangis na hayop sa ika-9 na antas ng origin core stage, at ang lakas nito ay maihahambing lamang sa lakas ng 120 sinaunang mammoth. Hindi banggitin si Senior Brother Alvin at ang iba pa, kahit ako, kasama ang aking cultivation sa ika-7 antas ng core na antas ng origin ay may sapat na lakas ng espiritu sa ika-7 antas ng origin. Espada. Umiling ang isa pang alagad sa labas ng korte. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng pagsang-ayon ng karamihan sa mga tao. Sumang-ayon din si Alvin. Ang ika-7 antas ng origin core stage na martial artist ay nagtataglay ng lakas ng 100 sinaunang mammoth, at kung ang martial artist ay gumamit ng spirit weapon, ang nakakasakit na lakas ng martial artist ay ganap na supulan ang violent ape. Kasabay ng pagiging nasa loob ng masikip na holo na ito, ang violent ape ay lubos na hindi magagamit ang bilis nito, at sa huli ay maaari lamang maging tupa na naghihintay na katayin. Ano? Ganyan kataas ang tingin ninyong lahat sa violent ape. Narinig ng test elder ang grupo ng mga disipulo sa labas ng court na nagbubulungan sa talakayan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang nakakatuwang ngiti. Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ang sorrow na parang ngiti ng test elder. Ang mga bakas ng masamang premonition ay lumitaw din sa mga puso ng iba pang mga alagad sa labas ng korte. Test elder, maaari bang itong dalawang violent apes na ito ang laman ng inner court disciple test na ginagawa natin? Tumingin ang isang alagad sa labas ng korte sa test elder at hindi mapigilan ang sarili na magtanong. Eksakto. Tumango ang test elder. Nang ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay may kasiyahan at nasasabik na ekspresyon, at naramdaman nila na ang pagsubok ng disipulo sa loob ng korte sa pagkakataong ito ay napakasimple. Nagpatuloy ang test elder. Tama, halos nakalimutan kong sabihin sa inyong lahat. Nahulaan ninyo ng tama ang nilalaman ng inner court disciple test sa pagkakataong ito ay ang hilingin sa inyong lahat na labanan ang violent ape. Ngunit, kapag nakipag-away kayong lahat sa kanila, hindi kayo pinapayagang gumamit ng anumang mapagkukunan ng panlabas na lakas, kabilang ang mga sandata ng espiritu, mga inscription, at iba pa. Nang matapos magsalita ang test elder tungkol sa unang kalahati, ang mga puso ng grupo ng mga alagad sa labas ng court ay lumutang lahat. At nang matapos magsalita ang test elder, ang mga alagad sa labas ng court ay hindi maiwasang mamautla. Nang walang mga mapagkukunan ng panlabas na lakas. Sa sandaling ito, bukod sa nagliwanag ang tingin ni Alvin at may kalmadong ekspresyon, ang ibang tao ay hindi maiwasang mamautla. Kasama sina Andong, Linda, at Felix. Ang ekspresyon nilang tatlo ay sobrang hindi magandang tingnan. Kahit na sina Andong at Felix ay nakalusot sa ika-8 antas ng origin core stage, ngunit wala silang anumang kumpiyansa kapag ginagamit ang kanilang mga kamay at hindi gumagamit ng anumang panlabas na mapagkukunan ng lakas upang labanan ang dalawang mabangis na hayop ng origin core stage, violent apes, na nagtataglay ng walang hangganang lakas. Test elder. Paano ito posible? Kung hindi tayo gagamit ng mga panlabas na mapagkukunan ng lakas, paano tayo makakalaban sa violent ape? Natakot ang isang alagad sa labas ng korte sa sinabi ng test elder hanggang sa nanginginig ang kanyang mga paa, at bahagyang nag-alinlangan siyang nagtanong. Nakuha ng kanyang mga salita ang kasunduan ng lahat ng mga alagad sa labas ng korte sa tabi ni Alvin. Kasama ang pinakamalakas na Alvin, Andong, at Felix, ang pinakamalakas sa lahat ng mga alagad sa labas ng court na naruroon ay nasa ika-8 antas lamang ng origin core stage, at wala kahit isa ang nasa ika-9 na antas ng origin core stage. Ang test elder ay umungol ng mahina, at ang kanyang mabangis na tingin ay dumaan sa lahat ng mga alagad sa labas ng court na naruroon.
Ang kanyang mga kilay ay hindi maiwasang sumimangot nang makita niya ang lahat ng mga alagad sa labas ng korte na may hindi magandang tingnan, at ang kanyang nakakunot na mga kilay ay lumuwag lamang nang ang kanyang tingin ay bumaba sa isang binata na halos 20 taong gulang. Ikaw si Alvin. Sa ilang sandali, napansin ni Alvin ang test elder na nakatingin sa kanya. Subukan ng elder. Nakangiting tumango si Alvin sa test elder. Bata ka talaga. Nabalitaan ko na nakalusot ka na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage pagkatapos mong ubusin ang Profound Origin Fruit. Nang harapin ng test elder si Alvin, isang napakatalino ng ngiti ang nakasabit sa kanyang mukha. Ang likas na talento ni Alvin ay karapat-dapat na sa kanya na humarap kay Alvin ng nakangiti. Samantala, ang mga tingin ng 8 disipulo sa loob ng court na nakatayo sa malapit ay lahat ay bumaba kay Alvin. Siya ba ang Alvin na iyon? Talagang bata pa siya gaya ng sinasabi ng mga chismis. Oh my God! Ang gayong binata ay isang ika-8 antas ng Origin Core Stage Outer Court Disciple. 333. Sa panahon ng Outer Court Martial Competition, gamit ang cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage para patayin ang numero 1 disipulo sa Outer Court, si Gomer. Isang buwan na ang nakararaan, naubos niya ang Profound Origin Fruit, at ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa ika-6 na level ng Origin Core Stage hanggang sa ika-8 level ng Origin Core Stage ng sabay-sabay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang binata na ang edad ay lampas lang ng kaunti sa 20. Ang binatang ito ay si Alvin. Ngayon, kahit nasa loob ng inner court ng 7-star sword sect, ang pangalang Alvin ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Hanggat hindi isang disipulo sa loob ng korte ang hindi gaanong alam, halos lahat sila ay nakarinig tungkol kay Alvin. Ngunit, kahit na narinig ng 8 disipulo sa loob ng korte ang tungkol kay Alvin, nang talagang nakita nila si Alvin, hindi nila maiwasang bahagyang mabigla. Dahil lang sa totoong bata pa si Alvin. Nakakagulat na bata. Sa isang panahon, si Alvin ay naging ganap na sentro ng atensyon. Maging ang test elder ay bumati kay Alvin ng nakangiti. Walang nakapansin na sa sulok ng grupo ng mga alagad sa labas ng court, nakatayo doon si Felix na may pares ng malamig na mga mata na naglalabas ng ningning ng inggit. Alvin, ang mga hinaing sa pagitan nating dalawa ay ganap na hindi mapagkakasundo. Si Felix ay nagalit sa kanyang puso, at tahimik na nanumpa ng isang kahangahangang panunumpa. Swerte lang. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Test Elder habang sumagot ito. Umiling si Test Elder. Hindi ito swerte. Ang pagiging direktang makalusot mula sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage hanggang sa ika-8 antas ng Origin Core Stage sa isang pagkakataon pagkatapos mong ubusin ang Profound Origin Fruit ay sapat na upang ipakita na ang iyong likas na talento ay nakakagulat. Magsikap. Gagawin ko. Mahinhinang umiti si Alvin, sa magalang at magalang na paraan. Bihira ako na hindi ka mayabang at hindi rin mapusok. Inaasahan ko talaga ang future mo. Ngumiti ang test elder kay Alvin, pagkatapos ay nagtanong. Narinig kong pumasok ka sa 7-star sword sect 7 buwan na ang nakakaraan. Oo. Tumango si Alvin. Nang pumasok ako sa sekta noong araw na iyon, tiyak na ikaw, Test Elder, ang namuno sa Outer Court Martial Competition. Hindi kita napansin nung araw na yon. Umiling si Test Elder at ngumiti. May kabuuang 5 Test Elder sa 7-star sword sect, at bawat Test Elder ay nagpapalit-palit na mamahala sa mga Outer Court Disciple Test at Inner Court Disciple Test sa loob ng isang taon. Ngayong taon, ako ang sunod-sunod na namamahala sa iyong pagsubok, at sapat na ang sabihing may kapalaran sa pagitan nating dalawa. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Talaga. Kung malaya ka sa hinaharap, maaari kang madalas na pumunta sa aking lugar. Ma'am, tinatawag akong Hollis, sabi ng test elder kay Alvin. Nagulat lahat ang grupo ng mga tao sa paligid. Sinabi pa ng test elder kay Alvin ang kanyang sariling pangalan, at sapat na iyon upang ipakita kung gaano niya kataas ang tingin kay Alvin. Huwag kang mag-alala Elder Hollis, tiyak na aabalahin kita kung malaya ako. Nakangiting tumango si Alvin.
Okay. Ang test elder na si Hollis ay tumango, pagkatapos ay tinamaan ng kanyang tingin ang mga disipulo sa labas ng court na naroroon, at sinabi niya sa malinaw na boses. Sinabi ko na sa inyong lahat ang nilalaman para sa inner court disciple test kanina. Bawat isa sa inyo ay dapat magpalitan ng pagpasok sa kulungan at labanan ng marahas na unggoy. Nang matapos magsalita si Hollis, ang mga disipulo sa labas ng court na naroroon ay nanginginig sa takot. Hindi ba ito humihiling na ibigay natin ang ating buhay? Eksakto. Paano natin haharapin ang dalawang violent ape na iyan kung hindi natin magagamit ang anumang panlabas na pinagkukunan ng lakas? Kapag nakapasok tayo sa kulungan ay mamamatay tayo ng walang pag-aalinlangan. Ang ilang mga alagad sa labas ng hukuman ay bumulong sa talakayan. Kahit na ang mga tunog ng mga talakayan ng mga alagad sa labas ng korte ay malambot, ngunit ito ay pumasok pa rin sa mga tainga ni Hollis, at malamig niyang sinabi, kung kayong lahat ay natatakot sa kamatayan, maaari kayong umatras mula sa pagsubok ng disipulo sa loob ng korte sa pagkakataong ito. Walang sino mang pumipilit sa inyong lahat na lumahok. Agad na tumahimik ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte nang marinig nila si GNY. Samantala, nagpatuloy si Hollis. Kahit na ang pagsubok ng alagad sa loob ng korte ngayon ay para mapasok kayong lahat sa kulungan at labanan ang marahas na unggoy, ngunit hindi ninyo kailangang patayin ang marahas na unggoy. Hanggat sino man sa inyo ay kayang magpumilit sa loob ng 10 paghinga at pataas habang kaharap ang marahas na unggoy, pagkatapos ay makapasa kayo sa inner court disciple test. Biglang naunawaan si Alvin nang sabihin ito ni Hollis. Kaya lang ganito. Saglit, parehong nakahinga ng maluwag sina Andong at Felix. Ang paghiling sa kanila na patayin ang marahas na unggoy nang hindi gumagamit ng anumang panlabas na pinagmumulan ng lakas ay halos imposible, ngunit kung kailangan lang nilang magpumilit ng 10 paghinga habang kaharap ang marahas na unggoy, kung gayon hindi ito magiging mahirap para sa kanila. Maging si Linda ay may matibay na ekspresyon ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabagang pagnanasa at pananabik. Naghahangad na makapasa sa inner court disciple test at maging isang inner court disciple. Sa sandaling ito, kahit na ang ibang mga alagad sa labas ng korte ay nakakaramdam ng matinding pressure, ngunit hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Ang pagpupursige sa loob ng 10 paghinga ay mas simple kaysa sa pagpatay sa marahas na unggoy. Ngayon, ang mga alagad sa labas ng court na gustong sumali sa inner court disciple test ay tumayo sa tabi ko. Nagsalita si Hollis. Saglit, lahat ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte kabilang sina Alvin, Andong, at Linda ay nakatayo sa tabi ni Hollis. Walang sumuko. Nagpunta sila ngayon dito para sa inner court disciple test, kung hindi nila susubukan ay hindi sila magre-resign. Bukod dito, ang pagsubok sa alagad sa loob ng korte ngayon ay walang iba kundi ang paghiling sa kanila na magpumilit ng ilang sandali habang kaharap ang marahas na unggoy. Kung hindi sila tiwala, ganap nilang napipiling tumakas. Very good. Tumingin si Hollis sa grupo ng mga alagad sa labas ng korte pagkatapos ay tumango. Kapag naisagawa ang pagsusulit sa isang sandali, magkakaroon ng alagad sa loob ng korte na susunod sa inyong lahat sa hola. Ililigtas ka nila kung hindi ka makapagpumilit. Ang mga salita ni Hollis ay naging dahilan upang mapanatag ang loob ng lahat ng mga alagad sa labas ng korte. Ngayon, kapag ang taong tinawag, pumasok sa kulungan at labanan ang marahas na unggoy. Habang nagsasalita si Hollis, tumingin siya sa mga disipulo sa labas ng court. Ikaw, pumasok ka sa kulungan sa kaliwa. Ikaw, pumasok ka sa kulungan sa kanan. Kasunod nito, pumili si Hollis ng isang alagad sa labas ng korte. Huminga ng malalim ang dalawang alagad sa labas ng court saka naglakad patungo sa malayong mga hola, pagkatapos ay pumasok sa mga hola kasama ang dalawang disipulo sa loob ng court. Ngayon, ang dalawang marahas na unggoy ay tila may napagtanto, itinaas nila ang kanilang mga braso upang marahas na hampasin ang kanilang mga dibdib, at ang kanilang pulang-pulang mata na malalaki na parang gang ay kumikislap na may kinang na uhaw sa dugo. Aw! Aw!
Ang pag-iyak ng dalawang marahas na unggoy ay naging dahilan upang mamatla ang dalawang alagad sa labas ng korte, at ang kanilang mga binti ay nagsimulang manginig. Sa pagkatakot bago ang labanan, marahil ay magagawa pa nilang magpatuloy sa oras ng 3 paghinga. Umiling si Andong at sinabi kay Alvin na nasa tabi niya. Nakangiting tumango si Alvin, naisip din niya. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang alagad sa labas ng korte ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay laban sa isa sa dalawang marahas na unggoy. Whoosh! Ang isa sa dalawang alagad sa labas ng korte ay sumilay, na tila nag-transform sa isang bulk zone ng hangin na umiihip patungo sa marahas na unggoy. Sa itaas niya, 100 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ikapitong antas ng Origin Core Stage. Ow! Agad na nagalit ang Violent Apes nang makita nila ang mga taong nasa harapan nila na naglakas loob na salakayin sila, at bumukas ang kanilang malalakas na braso habang sila ay sumusugod. Ang lakas ng 120 sinaunang mammoth na kabilang sa isang 9 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop ay ganap na sumabog. Whoosh! Ang kamao ng alagad sa labas ng korte ay pumutok sa mabangis na bagsak sa braso ng marahas na unggoy, ngunit hindi ito nakagawa ng anumang malaking pinsala sa marahas na unggoy. Awo! Ang marahas na unggoy ay umungal ng paputok, pagkatapos ay itinaas ang mga braso nito bago mabangis na binasag ang mga braso nito patungo sa ulo ng disipulo sa labas ng korte. Kung siya ay diretsong durugin nito, ang alagad sa labas ng korte ay tiyak na mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ang disipulo sa labas ng korte ay namutla nang mapansin ang marahas na unggoy na galit, at ang kanyang mga binti ay tila na puno ng tingga, at hindi siya makagalaw kahit kaunti. Hindi. Napasigaw siya sa kalungkutan ng harapin ang pag-atake ng marahas na unggoy, at ang kanyang boses ay may bakas ng kawalan ng pag-asa. Bang! Sa sandaling ito, kumilos ang alagad sa loob ng korte, inihampas niya ang kanyang palad upang harangan ang pag-atake ng marahas na unggoy. Ang disipulong ito sa loob ng korte ay isang pag-iral sa 9 na antas ng Origin Core Stage din. Ow! Ang marahas na unggoy ay galit, at ang napakalaking figure nito ay nanginag, na malapit nang maglunsad ng isang pag-atake muli. Whoosh! Itinaas siya ng disipulo ng inner court at lumabas sa manipis na hangin ang isang 3 talampakang talam. Sa itaas niya, mahigit 150 sinaunang mammoth na silhouette na nakakondensed sa anyo. Kaagad, ang Violent Ape ay tumigil sa napakalaking figure nito at natakot na sumulyap sa 150 sa ibabaw ng mga sinaunang mammoth na silhouette, pagkatapos ay umatras bago masunaring tumayo doon. Nagpumilit ka nang wala pang isang hininga, natanggal. Ang alagad sa loob ng korte ay tumingin sa alagad sa labas ng korte na nabigla ng matigas at malamig na sinabi. Mapait na ngumiti ang alagad sa labas ng korte, pagkatapos ay masunaring umalis sa hola. Kanina, nang kaharap ang marahas na unggoy, parang lalabas na ang puso niya sa dibdib, at nakalimutan pa niyang umiwas. Sa loob ng kabilang kulungan, mas mabuti ang kalagayan ng pag-iisip ng alagad sa labas ng korte, at 2 beses na niyang naiwasan ang mga pag-atake ng marahas na unggoy. Ngunit kahit noon pa man, hindi pa rin niya naiwasan ang 3 pag-atake. Sa kabutihang palad, kumilos ang alagad sa loob ng korte at pinigilan ang marahas na unggoy, kung hindi, tiyak na mamamatay na ito. Nagpumilit para sa 2 paghinga, hindi masama. Ang alagad sa loob ng korte ay tumango sa alagad sa labas ng korte. Ngunit, hindi mo natutugunan ang mga kondisyon para makapasa sa Inner Court Disciple Test, natanggal. Mapait na ngumiti ang alagad sa labas ng court habang tumango, saka umalis sa hola. Kahit na ang alagad na ito sa labas ng korte ay hindi rin nakapasa sa pagsubok, ngunit nakatanggap pa rin siya ng mga titig ng paghanga mula sa grupo ng mga alagad sa labas ng hukuman. Ang kakayahang magpumilit ng 2 paghinga habang nakaharap sa 9 na antas ng Origin Core Stage, Violent Ape, na may cultivation sa 7th level ng Origin Core Stage ay hindi na masama. Kasunod nito, ang mga alagad sa labas ng korte ay tinawag ng Test Elder, si Hollis, isa-isa. Isa-isa, ang mga alagad sa labas ng korte ay malungkot na natanggal.
Kung ang ikapitong antas ng Origin Core Stage martial artist ay hindi nagtataglay ng makikinang na mga diskarte sa paggalaw kapag nakaharap sa Violent Ape, kung gayon ay napakahirap na magpatuloy sa loob ng 10 segundo. Umiling si Andong at bumaantong hininga. Kahit na ito ay isang napakatalino na pamamaraan ng paggalaw, wala pa rin itong silbi. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, kaya ang 10 paghinga ng oras ay hindi madaling magpatuloy. Naningkit ang mga mata ni Alvin, sumulyap siya kay Linda, at isang bakas ng maliwanag na liwanag ang malabong kumislap sa kanyang mga mata. Linda. Hindi nagtagal, bumaba ang tingin ni Hollis kay Linda, at sa unang pagkakataon ay tinawag niya ang pangalan ng isang alagad sa labas ng korte. Malinaw, kilala niya si Linda. Huminga ng malalim si Linda pagkatapos ay naglakad patungo sa Hollis sa malalaking hakbang. Si Linda ay hindi sanay sa diskarte sa paggalaw, at hindi masyadong malamang na makapasa siya sa pagsusulit. Umiling si Andong, at wala siyang masyadong inaasahan para kay Linda. Ngunit, si Linda ay dapat na makapasok sa ika-8 antas ng Origin Core Stage sa lalong madaling panahon. Kung hindi niya magagawa sa pagkakataong ito, tiyak na makakapasa siya sa pagsusulit sa susunod na pagkakataon at maging isang disipulo sa loob ng korte. Andong, hindi ka ba nagsasalita ng medyo maaga? Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig niya si Andong. Ano? Sa tingin mo ba ay kaya ni Linda na magpumilit ng 10 paghinga kapag kaharap ang Violent Ape? Punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Andong. Hindi niya nakita ang maliit na freak na ito, si Alvin, ngunit si Linda ang dati niyang karibal. Siya ay lubos na malinaw sa mga kakayahan ni Linda. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.